Hello, good morning mga lalabs, mga bayot. Once again, no, magandang araw sa inyong, magandang umaga sa inyong lahat. Happy weekend. Yung topic natin ngayon ay itong dalawang pulis na namatay po sa buy-bust operation doon sa Simoy. Nagulat nga ako dahil taga doon yung lula ko sa Simoy Bridge. So, may kakilala ako doon at chinat ko nga siya kanina, kahapon pa. Ngayon lang siya nag-reply, oo nga daw andoon sa kabilang area din naman sila. So ito dalawang pulis ang namatay, no? So ayon nga dito sa balita, no, kahapon dalawang pulis patay sa Polvoron by bust operation sa Maguindanao del Norte. Dito sa sandali. Ano nga natin to, palakihin. Ayon dito sa balita ay dalawang pulis nasawi habang apat na iba pa ang sugatan. Matapos ang isinagawang buy-bust operation na nagdulot ng engkwentro sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong Biyernes, Nobyembre 15. So, dito sa Kutang Bato News, ay itong labi ng dalawang pulis na nasawi sa Polvoron by bust operation kanina sa crossing Simuay, Sultan Kudarat. Ayun nga, sa Maguindanao del Norte. Nagdalamhati ngayon ang pamunuan ng Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit BAR PDEG basta mga ganyan, no? Sa pagkasawi ng dalawang mga kasapi nito nakinilalang sina Patrolman sina Pat Roselyn Bolias at PCPL Isaac Kurt Sipin. Ayon sa impormasyon ng ilan sa mga kasama nito sakay ng kanilang operating vehicle, ang mga pulis at dalawang suspect na katransaksyon ng mga ito at halos 3 oras na ang nakakalipas bago magpositibo ang transaksyon. Subalit ang nagkaabutan na umano ng item at buy-bust money, bigla na lamang umanong dinikitan ng puting pick-up truck ang sasakyan ng mga biktima saka pinagbabaril ang mga ito matapos umanong matunugang pulis ang katransaksyon ng dalawang kasamahan. Ayun. Dito na nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga suspek at ng mga operatiba. Nagtamo ng parihong tama ng bala sa ulo ang dalawang pulis habang sugatan naman ang dalawang pulis na kasamahan ng mga ito. Sugatan din ang dalawang suspek na kasamang isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Dumating na rin sa ospital ang may bahay ni PCL Sipin upang iuwi ang mga labi nito sa Libungan, Cotabato habang hinihintay na rin ang hinihintay na rin ang kaanak ni Pat Bulias upang maiuwi na rin sa kanilang bayan ang kanyang mga labi. Samantala, nagpapagaling na sa pagamutan ang dalawa pang mga kapulisan o dalawa pang mga pulis ng mga biktima. Bantay sarado naman ng pulis ang mga pagamutan kung saan dinala ang mga sugatan. So, itong pulis at suspect, so, tinuluyan yun na sana yun, no? So, ngayon, paano to? Marvel, na sinabi mo, ang hindi sila mga drug addict. Gumagamit lang dahil para sa trabaho, para magiging energetic. O Risa Hontiveros, na gusto mo pang ano ba tawag dito? Illegalize ang shabu sa Pilipinas. Ngayon, dito sa dalawang namatay na to na pulis na lumaban kontra sa ipinagbabawal na gamot, sino ang bubuhay
sa pamilya ng mga ito. Bibigyan mo ba Risa Hontiveros? O ikaw, chief, na napaka-chief na PNP chief na si Marbel, putangin na ninyong dalawa ni Risa Hontiveros. Baka katagalan pa nito, sisihin pa ang pulis kaya namatay. Bakit hinuli yung mga nagbibinta ng pinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng mahigit 6 million? O ito yung picture, oh. Sabi dito ni Kutang Bato News, dating city director at dating commander ng PDEG SO o Sorbar kinundi na ang pagkasawi ng dalawang pulis sa anti-illegal drug operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Ito si Police Colonel Joel Estarias na dating commander, no. Ayun. So masaya kayo ngayon, Marbel, Risa Hontiveros, na may ganito. May pulis na nasawi dahil sa ipinagbabawal na gamot na kanilang hinuhuli. At ito yun, oh. Yung nanlaban. Kaya doon sa Quadcom, na sinasabi na, bakit nanlaban? Ganito. Anong masasabi ninyo dito? May mga baril talaga yan sila. Kung hindi man baril, may mga patalim yan sila. Na talagang hindi sila tanga. No? Dahil alam nilang illegal ang kanilang mga pinaggagawa o binibinta. Kailangan nila kapag hulihin sila ng polis o kung sino man, baka yung mga katransaksyon o yung ganyan, mayroon silang panlaban. So, ayon dito sa balita, itong balita news, no? Halos daw, mahigit 6 million, halos daw, pagpalagay natin 7 million nga pala to eh. Halos 7 million naman daw ang halaga ng hinihinalang shabu na nakuha ng mga otoridad mula sa nasabing buy-bust operation. Dagdag ulit, ulat, tiniyak ni Police Officer Bangsamoro Autonomous Region Pro Bar Director Brigadier General Romeo Macapas sa publiko na ginagawa na ng PNP ang lahat upang mabigyan ng hustisya ang dalawang nasawing pulis. Ay, tuluyan ninyo na yung dalawang nahuli dyan. Pagamot pa ninyo. Gagastos pa ang taong bayan ng pera para dyan sa dalawang suspect na nakapatay pa ng dalawang pulis dahil sa kanilang palitan ng tawag dito, nanlaban sila. Ito yun, oh. Literal ngayon, dahil dyan pagbibinenta ng droga, mayroon talagang nanlalaban kaya sila napapatay. So, anong masasabi dito ngayon ng Quadcom? Kasalanan naman ba ito ng pulis? Iyon. Ayan, tanong pa ngayon, ito yung pinakamasakit, pinakamahirap. Sino yung bubuhay ngayon sa pamilya ng dalawang pulis na ito na nasawi dahil sa paglaban kontra droga? Yung senadora dyan na potang ina niya, igat na si Risa Hontiveros, o ano ngayon? Ulitin ko, na Espanyang illegalize ang shabu sa Pilipinas. O ito din namang putang inang PNP chief. Sana nga si Marbel at si Risa Hontiveros sana ang natigok. Dahil sila yung mga walang kwintang tao sa Pilipinas na mas pinapaboran yung mga illegal ng mga gawain gaya nitong pagbibinta ng shabu sa Pilipinas, pagwasak ng mga buhay ng mga kabataan, mga estudyante, at hindi lang yan. Kahit mga tricycle driver, mga bus driver o kung ano pa man dyan, gumagamit. At hindi daw sila mga adik according to PNP Chief Marbel. Sila lang ay nagpapalakas lang ng katawan. Katarantado yung PNP Chief na inupo ni Bongbong Marcos. Sa bagay, tarantado din naman ang ating presidente. Ano pa ba? Mag-upo din siya ng mga tarantadong trabahante, tauhan, mga balasubas, kagaya niya. Adik ang presidente, kaya ang lakas ng loob ng mga ganito na magbinta-binta dahil alam nila na protektado sila ni Bongbong Marcos na Pangulong adik,
Protektado din sila ng isang senadora na bigaon na si Risa Hontiveros at protektado din sila ng PNP Chief Marbil na isa pang ngiwi ang puta. Ito ngayon yung nakakalungkot eh. Wala na nga halos papasok sa pulis. Kaya ngayon sabihin ni Marbil na bumaba daw yung crime rate under Marcos administration. Paano hindi bababa? Protektado ninyo eh. Wala nang pulis na iba sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas ang huhuli dahil baka mamaya sila pa yung kasuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung bakit hinuli ang mga nagbibinta ng ipinagbabawal na gamot. Bakit huhulihin yung mga gumagamit sumisinghot? Kasalanan pa yun ng pulis. Ganito kababoy ang administrasyon ni BBM. No? Sana nga si Risa at saka si Marbil na lang ang natyogi, hindi yung dalawang pulis. Dahil yung dalawang yun, mga walang kwintang tao yun sa lipunan ng Pilipinas. Mga buisit, animal.